Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 29, 2024. Ako po yung lingkod, Cecil Villarosa, para sa programang Usapang Tol. Siyempre kasama na natin ngayong umaga, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino. Good morning, Magandang Senator. magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Senator Tolentino. Magandang umaga Cecil, magandang umaga sa ating mga tiga-subaybay ngayong araw ng Lunes, April 29, 2024. Ay, grabe Sentol, kahapon tumuntong ng extreme danger level, 53 degrees Celsius, yung heat index sa Iba, Zambales kahapon. At Yun, at ang sinasabi pa nga hanggang 52 middle of degrees. May. Oo nga. Itong sobrang init, sa next 4 to 5 days, ay mararamdaman pa raw ang sobrang init, Cecil. Grabe. At 45 na mga lugar, yung nakapagtala naman kahapon, Sentol, ng dangerous level ng index. Para Sentol, bigyan pa tayo ng ano ba magiging forecast ngayong araw, Sentol. Gaano kainit, ilang lugar, yung makakaranas ng matinding init ng panahon, nasa linya ng komunikasyon, si Rhea Torres ng Pag-asa. Rhea? Morning, Yes. Rhea! Yes po, good morning po. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay. So, gaya po ng mga nabanggit niyo po kanina, may na-record po tayong 53 degrees Celsius na heat index. Na-record po yan sa area po ng Iba, Zambales. At based po sa datos ay nakita po natin na possible po na may thunderstorm na nangyayari during that time na nai-record po itong temperatura. And usually po pag may thunderstorm, tumataas po talaga yung humidity, kaya mas tumataas po yung heat index value. Not to mention po na yung Iba, Zambales ay malapit po sa karagatan, kaya yung mga areas po na malapit po talaga sa karagatan ay mas mataas yung heat index value as compared po sa ibang lugar. Kaya yun pong dahilan kung bakit naka-record po tayo ng mataas or nasa extreme danger level for Iba, Zambales area. Samantalang sa ngayong araw ay magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Di ba na lang po sa areas ng Caraga and Davao Region dahil dahil po na epekto ng ITCZ ay makakaranas po sila ng mga kalat-kalat mga pag-ulan. Yung areas po na makakaranas po ng mga nasa danger levels po na heat indices is almost similar po sa mga areas na nakakaranas din po ng ganun mga values. Possible po na maglaro mula 42 hanggang 47 and yung highest po na mararanasan ngayong araw ay most likely mararanasan po sa may Dagupan City, Pangasinan. So pinag-iingat po yung ating mga kabayan at pinapayuhan po natin, paalala pa rin na kung maaari, bawas-bawasan po natin yung mga activities, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon, at kung hindi po may iwasan, magbaon po tayo ng payong at manatili po tayong hydrated. At yan lang po ulitas mula dito sa Pag-asa. So Rhea, Yes po. 36 na lugar, no? More than 30 yung makakaranas ng dangerous level ng Yes heat po, index. tama po. Most likely. 32 to be exact ang balita ng Pag-asa. Pati ba ang Bicol Region, Rhea, kasama? Yes po, sa Bicol Region, most likely may makakaranas pa rin po ng nasa danger levels, particular po sa Legazpi City, sa Virac, Catanduanes, pati na rin po sa Pili, Camarines Sur. So yung mga areas po yan, mostly mga coastal areas din po. Okay. Kaya tama itong ginawa ng DepEd na sinuspend Yes, na Senator. yung face-to-face classes dahil sa sobrang init. Maraming salamat sa ating masipag na mga tiga-Weather Bureau sa Pag-asa. Maraming salamat din po. Magandang umaga po. Yan po si Rhea Torres ng Pag-asa. O nga, Sentol, suspended ngayong araw at hanggang bukas
yung Ayun, guys. face-to-face classes. Walang pasok din sa May 1, so 3 araw Tatlong na araw. sunod yan na walang face-to-face. Yes, Kasi hanggang May 1 talagang holiday. Yun. At lahat po yan sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa. Yung mga private school, hinihikayat naman ng DepEd na magpatupad din ng face-to-face, na magpatupad din ng suspension sa face-to-face classes. Ayan. Samantala, Sentol, bago tayo lumalim ng ating talakayan, puntahan na natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Lunes, ika-29 ng Abril, taong 2024, sapat o supply ng tubig, sapat sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. DWIZ Balita. Panibagong rollback sa produktong petrolyo, aarangkada na bukas. DWIZ Balita. NCRPO handa na sa tigil pasada ngayong araw. DWIZ Balita. 4 na cooling tower sa NAIA balik operasyon na. DWIZ Balita. At DOST muling binulabog ng mga hacker. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, tiniyak ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System na sapat ang supply ng tubig sa kabila ng patuloy na pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam bunsod ng El Nino phenomenon. Ayon kay Engineer Patrick James Dizon, ang MWSS spokesperson and Sewerage System Management Department Manager ng MWSS, natutugunan pa ng Angat Dam ang pangailangan ng mga consumer kaya't malayo pang mangyari ang anyay pila balde na naranasan noong taong 2019. Kaugnay nito, inihayag ni Engineer Dizon na nanggaling sa Angat Dam ang 70% ng tubig sa Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Cavite at Bulacan. Kumpiyansa ang MWSS official na hindi aabot sa critical level na 180 meters ang tubig sa naturang dam. Tiniyak din ng opisyal na regular na minomonitor ng water concessionaire ang antas ng tubig sa Angat. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, aarangkada na bukas ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa taya ng Department of Energy, 20 centavos hanggang 45 centavos ang ibababa ng presyo ng kada litro ng gasolina, habang 40 centavos hanggang 60 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Kaugnay nito, 70 centavos hanggang 90 centavos naman ang tapyas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Paliwanag ng DOE Oil Industry Management Bureau, yan ay dahil unting paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at pagtaas ng inventaryo ng langis sa Estados Unidos. DWIZ Balita. Handa naman ang National Capital Region Police Office na tiyakin ang seguridad ng publiko sa 3 araw na transport strike simula ngayong araw hanggang Mayo 1. Yan ang tiniyak ni NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr. kung saan naka-full alert status sila bilang bahagi ng kanilang contingency plan para sa tigil pasada. Ayon kay Major General Nartates, halos 8,000 pulis ang magsisiguro sa seguridad ng publiko ngayong transport strike. Inanunsyo naman ni Lieutenant Colonel Eunice Salas, ang Chief Information Officer ng NCRPO, na 70 sasakyan ang handa para magamit para sa libreng sakay, partikular na tuwing rush hour. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Eksaktong bilang ng mga bakanteng plantilla position sa gobyerno, nais malaman ni PBBM. Report mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang eksaktong bilang ng mga posisyon sa gobyerno na hanggang ngayon ay bakante at hindi pa napupunan. Ang direktiba ay kaugnay din ng pagnanais daw ni Pangulong Marcos na makakuha na ng mga permanenteng item ang mga contract of service at job order workers sa tanggapan. Kabilang din sa nais malaman ng Presidente kung ilan ang bilang ng mga nabibilang sa tinatawag ng contractual employees. Batay naman sa datos ng Presidente
Communications Office o PCO. Ang 5 kagawaran na may pinakamaraming contract of service at job order personnel ay ang DPWH, DOH, DepEd, DSWD at DENR. Una nang nagkaroon ng kautusan ng Presidente sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tulungan ang mga COS at job order personnel para makapasa sa Civil Service Examination. Patrol 13, Gilbert Verdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa gitna po ng matinding init ng panahon, ako good news po ito ha, dahil balik operasyon na ang 4 sa 6 na cooling tower down sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ito ang kinumpirma ng MIAA o Manila International Airport Authority habang tinutugunan pa rin ng engineering team ng pamunuan ang pag-asaayos ng iba pa tower. Kaugnay nito nananatili namang nakabukas ang mga evaporative fan sa mga kritikal na lugar sa paliparan para mapabuti ang sirkulasyon ng hangin at maibsan ang init na nararanasan ng mga pasahero. Samantala, inaasahan namang tuluyan na maayos ngayong araw ang iba pang pumaliyang cooling tower. DWIZ Naku, Balita. buti naman, Sentol, at naayos yung cooling tower na yan. Dahil matindi yung init. Hindi kaya ng electric fan lang, Sentol. Pag yung ordinaryong fan lang. Sa NAIA, gamit. sa NAIA. Sa NAIA, Alam mo, Sentol. Oo, yung NAIA kasama sa danger heat index today, Yes po, ng Sen. Pag-asa. Mhm. Kasama yung NAIA, so 52 ngayon, kaya tama lang yan Grabe. na medyo lalamig-lamig doon sa area na yon. Alam mo, nung araw, Cecil, kung matatandaan mo, yung meron tayong ginawang rotonda dyan sa gitna ng NAIA, itong katapat ng Terminal 3, yung malaking bilog doon. Mhm. Kung matatandaan mo nung araw, yung mga nag-widening sa Quezon Avenue, lahat ng puno na malalaki na, matatanda ng puno, pinalipat ko po doon sa Ayun. gitna ng yung rotondang yon. Para nga malamig doon. Para nga meron tayong para meron tayong mini forest. Kaso mo ngayon, nawala na yung puno. Tinanggal. Inaanan na yun ng Skyway, pero sana natira pa yun sa mga tagiliran. Ginawa ko pong gubat yun nung araw. Kasi nga May gusto purpose natin, pala. malamig yung area na yun. Kaya po nang nararanasan ngayon sa Roseros Forest Park sa Maynila, ay talagang yun ang malamig na lugar. Yun po yung plano ko noon kasi mahigit 1 hektarya yung rotonda na yun. Sayang, sayang. tinanggal lang. Oo, sayang. Sana nakaka-ease din ng init sana. Ay, dyan sa- malamig doon. Malamig ang simoy ng hangin doon. Yung breeze doon ay malamig sana. Kasi Ganun talaga. Sayang yan. Ang hinayang ako doon. sana maisaayos pa yung 2 pang cooling tower ng NAIA para naman sa mas maging komportable yung mga pasahero at yung iba pang mga naghihintay dyan sa paliparan. Samantala, muli pong napasok na mga hacker ang information technology systems ng Department of Science and Technology. Naapektuhan ito ang Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Ayon kay Executive Director Enrico Paringgit ng DOST, PCI EERD, isinara nila ang kanilang website at iba pang kagamitan ng kanilang IT system para magsagawa ng maintenance assessment. Kaugnay nito, inanunsyo ng DOST na hindi madalas magagamit ng publiko ang mga apektadong system tulad ng PCI EERD website, Project Management Information System at PCI EERD Evaluation System and CampuSul Proposal System mula pa noong Biyernes hanggang Mayo 2. DWIZ Balita. At sa oras po, commercial break muna tayo, Sentol, dahil ngayong araw, siksik at liglig yung ating mga magiging panayam, Sentol, particularly yung issue ng PUV consolidation. Yes, jeepney modernization. So, commercial break muna tayo, Cecil? Yes, Sentol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:21 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino.
Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol. Yan, makakasama natin ngayong umaga. Dahil araw po ng Lunes, trabaho segment tayo, Sentol. Lalo pat May 1 sa darating na Wednesday. Yan. Ang ating po mga kasama ngayong umaga ay ang director po ng Dole Region 8, si Attorney Dax Villaruel. Good morning po, sir. Director, good morning. Magandang umaga sa mga tiga Leyte sa Tacloban. Magandang umaga. Magandang umaga ho. Magandang umaga ho, Senator Francis Tol Tolentino at sa inyong co-host ho. At sa lahat ho ng inyong mga tagapakinig, magandang umaga mula rito sa Tacloban City ho. Ayun, good morning, Director. Hingi lang kami ng update yung yung unemployment rate natin. Ano yung latest figures? Pangalawa, ano yung special na activity natin sa May 1? Ako po, May 1, Cecil. Yes. Doon naman ako sa Baguio City. Oh. Labor Day sa Baguio City, may jobs fair kami at meron ding tupad sa sa Baguio City, doon ako sasama. Pero palaman natin sa Region 8 kung ano yung kanila activities sa Labor Day. Yes sir, Senator. Yung sa Labor Day ho natin, marami ho tayo naka-line up na activities. Meron ho tayong jobs fair. Lahat ho ng probinsya, sir, dito sa Region 8, meron ho tayong jobs fair. If I may, sir, mag-umpisa ho ito sa April 30, day before ng Labor Day, meron ho tayong jobs fair sa Catarman, Northern Samar, sa kanila hong Freedom Park. Tapos sa May 1 ho, marami ho dito sa Tacloban City, dito ho sa ating Tacloban Convention Center. Tapos sa western part ho ng Leyte, sa Ormoc ho, meron din tayo sa Robinsons Mall. And sa Samar, sa San Jorge Municipal Covered Court. Sa Eastern Samar, sa kanilang Provincial Capitol Gym. Sa Southern Leyte ho, sa May 3 naman ho ito sa Maasin City Gym. At hanggang May 8 ho, meron pa tayong jobs fair sa Bilid. Tagal, Oo, yung unang tanong ko, Director, ano yung current employment rate, unemployment rate, base sa figures natin sa PSA, Director? Sir, yung ating employment rate ho dito sa Region 8 as of October 33 ho na data ng PSA is 95.8%. Nag-improve ho ito nung previous na by about 1%. So, ang underemployment rate naman ho 19.8%. Nag-improve din ho by about 6% from the previous na data ho, sir. Very good, very good. Sa jobs fair, huwag niyong kalimutan yung mga kaibigan natin sa Tolosa, sa Tanawan, sa Javier, sa General MacArthur, sa Giwan, at maging sa Sulat. Lahat po yan nangangailangan din ng tulong, Director. Yes ho, Senator. Covered ho lang. Kaya ho talagang ginawa namin lahat ho ng probinsya, meron ho tayong jobs fair. At pati yung kadiwa ng Pangulo na same night ho, magkakuan ho tayo ng mga bilihin na mura, like yung mga farm produce, mga gulay, mga itlog, at kung ano-ano pa ho. Na sa Ang Kalbayog ba kasama ang Kalbayog? Yes sir. Ang sa Kalbayog, doon ho sila sa San Jorge, katabing bayan ho. Ayun, very good. Cecil, baka ikaw may tanong kay Director. Ginising Yes. natin na maaga to. Masipag naman to. Director, reminder, yan, sa mga gusto mag-participate dyan sa jobs fair, ano yung kailangan nilang dalhin, kung wala pa silang NBI clearance o iba pang mga requirement, I believe baka may one-stop shop din po dyan, sa po mga jobs fair. Tama ho, Miss Cecil. Sa ating jobs fair ho, meron ho tayo one-stop shop kasama na marami hong mga mga opisina ng gobyerno ang kasama natin, SSS, NBI, and mga ganun ho. May pre-registration. Ang advice lang ho namin, mag-pre-register sila. Pwede naman hong online, may mga posting ho kami na para pagdating nila ho ron, medyo madali na para sa kanila. Kung hindi sila maka-pre-register, pwede naman hong walk-in at in-entertain ho natin lahat yon. Marami hong, if I may add ho, marami ho tayong job openings ngayon. 11,000, almost 12,000 ho ang ating job openings, both sa local at meron din overseas na
nakakuha ng mga bakanting trabaho. Kaya hinihikayat ho natin ang lahat ho ng mga gustong magtrabaho or magpalit ng trabaho na pumunta sa ating jobs per site. Yan ho, maraming salamat ang nakapost ho sa... Aha. Naka-flash po sa screen. Opo. Oo. Yung pong binabanggit niyo po, Director, na pre-registration, paano po yan ma-access po ng ating mga kababayan dyan sa Region 8? Sa DOLE ho, even sa provincial offices namin na Facebook, may mga instructions ho dyan, ma'am. Opo. Last na lang on my part. Director, napapakinggan din tayo dyan sa Tacloban, sa DWIC, pero siguro pagsabihan natin yung ating mga applicants na kagaya ngayon dyan sa area nyo, sa Maasin, Southern Leyte, ay between 42 to 51 degrees Grabe. ang heat index. Kaya danger po yan. Kaya yung mga job applicants natin siguro magdala ng payong at magdala rin po ng tubig, lalong-lalo na sa May 1. Yes, sir. Yes, Senator. Sinisiguro natin kaya nga ho, mga covered lahat ng mga kuwan at ang iba ho ay air condition pa. Ay, very good. Like dito sa Tacloban City Convention Center, air conditioned ho yan. And yung sa sa Ormoco, sa Robinsons Mall ho tayo at maraming salamat sa Robinsons at pinayagan nila tayo na sa loob mismo ng mall. Ayun. Cecil, baka ikaw, may last- tanong pa kay Director. Last na lang po, Director, meron po bang nakapending na wage hike petition sa inyo pong tanggapan? Sa ngayon, pa hong nare-receive yung Regional Wage Board na any wage petition. Yung last no natin na wage order was in, ang effectivity noon is November, last year lang, 2023. Okay. Pero kami ho sa wage board ay tinitingnan namin ang minomonitor ho namin yung mga regional socio-economic factors para makuan if there's really a need na magkuan. Okay, Na kailangan magtaas. Okay po. Alright. Maraming salamat, Director. At Facebook page po ng Dole Region 8. Diyan po pwedeng makita. At mga field offices ho namin, Samar Field Office, West Leyte, North Leyte Field Office. Yung mga provincial na Dole ho, may mga provincial offices ho tayo. Ayun, maraming salamat Director Villaruel at sa inyong masisipag na mga kasamahan dyan sa Dole Region 8. At abangan po natin yung kanilang jobs fair, Cecil. Yes. Ang oras po natin, alas 6:35 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol. Nasa linya na ng ating komunikasyon. Wala pong iba kundi si DOTR Secretary Jaime Bautista para talakayin yung issue ng PUV Modernization Program. Yan, Sentol. Nandyan na ba? Good morning po. Secretary Jimmy. Good morning. Hi, good morning, Senator. Good morning po Hi. sa ating mga tagapakinig. Morning, kasama din po natin si Cecil Villarosa. Good morning, sir. Maaga namin kayong kinalampag kasi deadline po ng PUBMP bukas. At oras na lang po ito. So, sir, may mga panawagan naman ngayon. Yung huling panawagan galing sa Confederation of the Philippine Chamber of Commerce, at yung Trade Union Congress of the Philippines na i-delay pa yung deadline bukas. Ano po ang ating pananaw dito at ano po ang ating gagawin bukas, Mr. Secretary? Ay, alam mo, Senator, palagay ko hindi na natin dapat i-delay yung programa, no? Matagal na pong delay itong programa natin, no? Siyam na beses na natin na in-extend yung deadline, no? Kung i-extend pa natin to, siguro baka hindi na natin ma-implement yung program, no? And Wala nang yung mga katapusan. issues naman po, yung mga issue naman po na sinasabi nila ay na-address naman, no? Yung pagkaintindi ko doon sa mga business group, ang gusto nila ay tulungan naman yung mga manufacturers, no? Which is hindi po sakop yan ng DOTR, no? But willing kami makipag-usap sa mga manufacturers, no?
So ibang usapan yon kahit hinihintay natin, pero yung iba umaasa pa na may mangyayari sa Supreme Court hanggang bukas. Pero sa inyo man talagang ito na yung huling deadline, paso na, ituloy na. Opo, Senator, konti na lang po yung hindi nag-consolidate, ano? Dito, sa mga hindi nag-consolidate, yun talagang ayaw tumulong sa gobyerno, no? I agree. So mga 17,000 na lang daw, 12,000. Mga ganun po, no? And alam niyo po, yung PUB naman, meron pong excess capacity tayo, lalo na dito sa Metro Manila, no? Kaya isa nga yan sa reason kung bakit gusto na namin ituloy, dahil hanggang sa ngayon po, nakakakos ng traffic yung mga hindi sumusunod sa mga patakaran ng gobyerno, no? Kaya kailangan po talagang magkaroon ng tamang implementasyon at enforcement, no? Para sa mga kapakanan naman po ito ng ating mga mananakay, Senator, no? Para magiging comfortable yung kanilang experience, no? Cecil, ikaw may tanong ka kay Yes, opo. Secretary, maaga natin kinalampag. Yes, Secretary. So, come May 1, kung may mga papasada pa po na mga lumang jeepney, magkakahulihan na po o sisitahin po sila. Ganun, Secretary? Sa May 1 po, no, magsisimula na yung ating enforcement, no? Siguro po hindi naman sila uhulihin kagad, no? Kung meron kaming mahuli na mga hindi sumusunod, ay sasabihan namin sila na tumigil na sila, no? And pag tumuloy sila, and that's the time that we will apprehend them and issue mga tickets po. Kasi lalabas na kolorum po sila, Secretary? Opo, kolorum po. Totoo yan, Cecil, no? At- And sa totoo, Ma'am Cecil, marami pa rin tayong mga kolorum, no? Kaya magiging member sila nung kolorum group, no? At malaki po ang multa. Although sa ngayon, meron pa rin namang nag-a-apply, no? In fact, kausap ko yung isang presidente kagabi. Isang grupo, siguro mga around 1,000 pa sila, no? From Marikina and from Pasig, no? And willing silang mag-consolidate, no? Siguro po, bibigyan namin sila ng pagkakataon mula ngayon at saka bukas, no? So pwede pa, Secretary, pasok pa naman sa deadline, pero beyond that, hindi na pwede mag-consolidate, maliwanag na yon. Yes, Senator. Ayun. Ito nung ginagawa naman ni Secretary dahil matagal na ito, paliban-liban na ito, although inaabangan yung Supreme Court decision at maging ang Pangulo ay nagbigay na rin ng deadline. So siguro nakatali na rin yung kamay niyo, Secretary, at wala na kayong magagawa kung hindi ipatupad ito. Totoo yan, Senator. In fact, ang magre-reklamo naman kung hindi natin ito yung mga nag-consolidate, no? Yung mga nag-comply. No? In fact, noong traffic summit, nagsalita yung grupo na hinihiling nila sa presidente na huwag nang i-extend yung deadline. No? Marami na sila na sumusuporta sa programa. Yes, mga kaibigan din natin yan. Pero makita ko lang, marinig din ng ating mga kababayan ngayon na nasumusubaybay. Sa kabuuan po, bukod po sa Mega Manila, kasama po dito ang Calabarzon, kasama po ang Region 3. Ito po bang Region 7, itong Cebu area? Ito po bang Region 10, itong Cagayan de Oro area? Sa timbang po natin, alin dito yung mas may reklamo pagdating ng May 1? Ay, halos wala na pong reklamo dyan sa Cagayan de Oro, no? In fact, kausap ko yung mga leaders. Nagkaroon sila ng meeting nung Saturday, no? And tumawag sila sa akin at sinasabi nila na sinusuportahan nila yung programa, no? So Cagayan de Oro po, in fact, siguro mga 2 months ago, pumunta ako dyan, kinausap ko yung mga leaders, no? And meron silang mga hinaing na sabi ko, resolve natin yan, address natin, and na-address naman po namin, no? Sa Cebu rin, Senator, maganda na rin po yung ating rate of consolidation, no? So dito lang sa Metro Manila ang medyo may mga
lumalaban Maligamit doon pa. sa implementasyon. Opo. Opo. Ayun. Ayun. So, palagay ko magkakaunawaan na yan. May deadline na eh. Alam mo, Secretary, bilib tayo sa pananaw nyo at paninindigan dyan. At alam ko, marami kayong kinakaharapan na ibang problema. Ma-segue muna ako ng kaunti dito sa NAIA. Halos linggo-linggo, nasalta ko ng NAIA yung mga air conditioning system. Wala na ho tayong problema ngayon, Secretary? Ay meron pong yan sa air conditioning system ng Terminal 3, Senator, no? Kaya naman yung engineering department ng NAIA ay 24/7 bantayan nila yung electrical system natin, no? Kasi po napakaluma na talaga nung sistema na to, nung ating air conditioning system. Kaya isa yan sa mga unang i-resolve nung winning bidder po, ang San Miguel Group. San Miguel, No? oo. In fact, meron kaming continuous meeting sa kanila, no? Para sa transition, and isa yan sa pinagtutuunan na nila ng pansin, no? In fact, meron na silang tinitingnan ng bidder para mag-provide ng electrical and air conditioning system, no? Kaya At ko ang po maganda po nabanggit dito, yan, Secretary. Opo. Kaya ko po nabanggit kasi itong pag-asa natin, nilagay na rin, dati kasi nilalagyan lang ng heat index, mga pangalan ng mga lungsod, Tuguegarao, Bigan, Legazpi. Ngayon, sinama na po ang NAIA. Sinama na ng pag-asa na danger heat index daw ngayong araw na ito. Kaya ako nabanggit yan kasi marami tayong malakbay, lalo na itong mga darating na araw na walang face-to-face classes. May 1 ay Labor Day. So, sinama na ng pag-asa yung NAIA. Pero tama po yung hakbangin nyo. Siguraduhin lang po siguro natin na may backup kaagad. At malaking tulong Yes, po sir. yung privatization yan. Kaya naman po ang NAIA ay naglalagay sila ng additional na mga cooling equipment katulad po ng Iwata, no? Yung mga movable malalaking electric fan, lalong-lalo na po sa Terminal 3, no? Dahil kailangan po talagang bantayan yan dahil merong mga areas na mainit dyan sa Terminal 3. Cecil, meron ka pang Yes. tanong kay Secretary? Aha, Ako, wala na. Opo, last na lang, Secretary. Actually, mukhang may merit din naman ho yung binabanggit ng grupo ng mga, mabalik lang po sa PUV modernization. May merit din ho kasi yung binabanggit ng grupo ng mga chuper at operator na medyo mahal po, may kamahalan yung modern jeepney. Mayroon po bang hakbangin ang DOTR na makahanap po ng murang supplier para naman po mas marami din, yung mas maging abot kaya? Ano ho, Secretary? Tama ka, Cecil, no? Merong mga bagong mga manufacturers na lumalapit sa amin, no? Na mag-o-offer sila ng mas murang mga modern jeepney, no? In fact, si Governor Chavit Singson lumapit sa amin, no? And pinakilala ko siya sa mga malalaking cooperatives, no? Para mag-supply siya ng modern jeepney, electric vehicles, no? And sabi niya, mas maibibigay niya to ng mas mura, no? Kaysa dun sa mga ini-import from China and other countries, no? Meron din pong isang manufacturer, no, si Francisco Motors, no. Continuous yung aming pag-uusap para makapag-offer din siya. Jeepney po ang pinag-uusapan namin dito, no? At saka alam mo, Cecil, hindi pa naman kailangang palitan kaagad, no. Ang lang natin ngayon ay yung first component ng modernization, yung consolidation, no? Pag na-consolidate na po ay magiging maayos yung takbo ng mga vehicles ng cooperative, no? Magkakaroon ng tamang fleet management, magkakaroon ng tamang dispatch system, no? Magkukumply sila dun sa mga international standards, no, para maging comfortable and convenient yung experience ng ating mga pasahero, no. And habang ini-implement po natin yung consolidation, no, we'll work with the local government para matapos naman yung tinatawag natin na route rationalization, no. And
pag natapos po yung route rationalization, no, which we are now working with the government, pero yung i-issue ang local government na tinatawag natin na LCPRP, no, o Local Transport Route Plan, no. That's the time na magsisimula na yung modernization, no. So, meron na pong mga ruta na nagkaroon ng LCPRP, yan, nag-start na yung ating modernization dyan, no. Pero dun sa mga hindi pa natatapos yung LCPRP, no, papayagan po nating mag-operate pa yung lumang sasakyan as long as these are roadworthy, no. Ayun, okay po. Liwanag yun. Hindi naman talaga ganun ka-simple yung gawain. On that note, Secretary, maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa amin. At good luck po sa Wednesday, sa May 1, sa pag-implement po nitong bagong programa. At maraming sa mga iba pang gawain niyo, napakahirap talaga nitong DOTR na dami, dagat, kain papawid at sa lupain. Maraming salamat, Secretary Jimmy Bautista, ang masipag na sekretary Thank you, ng DOTR. Senator. Thank you, Cecil. Maraming salamat. Maraming salamat. Narinig po natin si Secretary Jimmy Bautista. May oras pa ba tayo sa palengke Meron report, pa. Cecil? Yes, meron pa, Sentol. Pwede Ready ba na tayo si, magpalengke? ready na si- Ready na ba ang ating palengke? Alexa? Si Maring Alexa. Ayan. Ito, Alexa, nasaan ka ngayon? Teka, Umaga, Senator Tol at Miss Cecil. Lalo na sa... Ay. Saan palengke ka ngayon, Alexa? Dito tayo ngayon sa Baseco Public Market, Senator Tol and Miss Cecil. Sa Baseco. Unahin natin Nandyan sa dapat ako gulay. kahapon. Hindi lang natuloy. Sa Baseco Public Market. Kumusta lagay dyan? Yes po, Senator. Ang gulay po dito, Senator, ang sibuyas 140, bawang 160, patatas 140 rin. Ang kamatis nasa 60 pesos, carrots 120, talong 80, repolyo at Baguio Pechay nasa 80 pesos per kilo din po. Ang karne naman sa pork chop 380, lomo 380 rin, liempo 400, buto-buto 350, atay 250. Pagdating naman sa isda, ang galunggong ay nasa 100, salmon nasa 160, yung bangus 140 at saka 180, tamban 180, tulingan 200, tilapia medyo mura dito nasa 100 lang, at yung pusit nasa 380 pesos. Senator Miss Cecil. Ayan. Medyo tumaas ng kaunti ang kamatis, ano? 60 na. Nung isang linggo, 40, 50 lang. Kumusta naman ang bilihin dyan? Matumal o maraming tao? Dagsa na ba? Medyo matumal dito, Senator. Pabukas pa lang yung ibang mga stalls Ayun. dito sa... Sino naman ang mapalad natin na token winner ng ating mga giveaways dito sa Usapang Kasama ko Tol? po si Kuya David Dalot po. Kuya David, kumusta ka? Magandang umaga. Si Senator Tolentino po ito. Ayun, suot na niya, Sentol, yung t-shirt at yung sombrero. Ayun, hindi ka initan yan. Ano ba tinitinda mo, Kuya? Ano po, Senator? Isda. Anong klaseng namimili isda? po kami sa fish for. Opo. Anong klaseng isda, Kuya? Mga samaral, pusit, isa bisugo. Ayun. Ano na yung magkukuha namin Kumusta doon? ang matumal ba o madagsa ng bilihin sa pwesto mo? Matumal po ngayon, tapos ng Ramadan eh. Ganon. Siguro maya-maya na kaunti, maaga pa eh. Maaga Opo. pa. Opo. Cecil, may tanong ka? May tanong ka kay Kuya David? Yes, Sentol, yung Sentol, basta ituloy lang niya na isuot yung sombrero ng Sentol dahil sakto yan sa mainit na panahon. Hindi Tuloy tatanong talaga to, ma'am, pag-init kasi yan. nagigib ako ng dagat eh. Ay, okay. Kasi Baseco nga pala yan. Katabing dagat yan, oo. Taping dagat nga pala yan, ano. Diyan ako nagsimula nung, nandyan ako nung push ng Ramadan. Diyan sa Baseco. Naku, di mainit pala dyan dahil tabing dagat. Karga mo na tayo, Oo, kaya Nagigib po ako. Alright, maraming salamat po, Sir David. Kuya David, kumusta na lang sa mga kasamahan mo dyan, ha? Ingat kayo sa init kayo at inom-inom ng tubig. Opo, Senator. Salamat po. Ay, maraming salamat. Nakita natin kahit mainit na mainit, tabing dagat, talaga masisipag yung ating mga vendors, lalo dyan sa Baseco. Nandyan ako sa Cecil, sa May 4.
Sa Isla Puting Bato. Arating ako dyan sa may Tondo, sa may 4. Oo. Naku, mainit din Ay, doon dahil tabing dagat din yun, Sentol. Ay tabing dagat din. Natutulungan natin yung ilang mga nasunugan do Ayun. mga kababayan natin sa Isla Puting Bato. At So ngayong, napakabilis ng oras sila. yes, Sentol, ngayong, Mag-aalas 7 na, meron kang dalangin ngayong umaga. yes, Sentol, eto, bago tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po muna natin itong mahalagang mensahe. Nasaan yung ating mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Food for thought. Gratitude is the best attitude in life. If the heart is grateful, it is humble, joyful, and generous. Let us pray to have a grateful heart always. Think good, thank God. Think good, thank God, thank God. Have a great week ahead. God bless us all. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa atin sa Cebu at maging sa Dumaguete. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magbabalik po ang Usapang Tol bukas, Martes, April 30, alas 6 ng umaga. Maraming salamat po sa inyo mga tol. Ako noon po inyong lingkod, Cecil Villarosa, Antabayanan, ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis